Nilabas na ng 361 degrees itong bagong logo ni Nikola Jokic mga idol. Makikita po dyan yung kanyang initial na N and J. Bago siya pumirma sa 361 degrees, sumusuot siya ng mga sapatos ng Nike. Subalit hindi siya binigyan ng kanyang sariling sapatos. Kahit na isang dekalibring manlalaro, back-to-back MVP itong si Nikola Jokic mga idol, kilala sa pinakamagaling na manlalaro sa mundo ng basketball, ay hirap pa rin ang Nike na bigyan siya ng kanyang sariling sapatos. Ito'y marahil nasa medium size market itong si Nikola Jokic sa kanyang pagiging big man. Hindi naman yun na yung purong dahilan, subalit may factor yun. Sa NBA kasi ayon sa datos ay nakakatanggap ng mas maraming shoe deal ang isang gwardya kumpara sa isang center. Nainip si Nikola Jokic mga idol, and finally siya pumunta sa 361 degrees. Ang kumpanya na hawak rin mismo ang kanyang teammate na si Aaron Gordon. Mayroong lumilitaw ngayon na mga usap-usapan patungkol kay Moses Moody na ito'y posibleng i-trade ng Golden State Warriors. Yes mga idol, nasa mga trade rumors na nga itong si Moses Moody ngayon. Subalit maraming mga fans ang tumataas ang kilay dahil bakit raw naman iti-trade itong si Moses Moody. Hamak naman na maganda naman ang kanyang nilalaro. Hindi lang talaga siya na pagbibigyan mga idol. Sa preseason pa lang ay gumawa na ng ingay itong si Moses Moody at mataas ang kanyang expectation mismo na sa pagpasok ng regular season ay mabibigyan siya ng minuto. Subalit mga idol, sa dami nga ng rotation ni Coach Steve Kerr na ginagamit, maliit lamang na minuto ang napupunta kay Moses Moody at sa kanilang huling laban nga, 3 minutos lamang ang ibinigay sa kanya. Sa positibong naratibo, hindi masyadong mababa ang value nitong si Moses Moody, mataas pa. Posibleng tinitake advantage iyon ng Golden State Warriors para magkaroon siya ng maraming interest sa trade market. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dito? Dapat bang pakawalan ng Golden State si Moody o maghanap na lamang ng iba? Eto naman ang mga manalarong gumagawa ngayon ng ingay sa kanilang kupunan at tumutulong ng malaki. Una, si Peyton Pritchard ng Celtics, nag-average ngayon ng 16 points per game para sa Boston Celtics at maraming mga clutch shot. Pangalawa, si Ty Jerome ng Cleveland Cavaliers, isang shooter. Marami itong nagawa sa mga nakarang laban ng Cleveland Cavaliers mga idol. 11 points per game ang kanyang ina-average pero so far ay malaki ang kanyang impact at naging parte siya sa maagang tagumpay ngayon ng Cleveland Cavaliers. Pangatlo, itong si Dyson Daniels ng Atlanta Hawks, isang magaling na defensive player. Para sa Atlanta Hawks, malaking bagay ang kanyang 3 steals per game at nag-a-average din siya ng 13.5 points per game. Pangapat, itong si Tari Eason ng Rockets mga idol, isang elite na defensive player ngayon sa kanilang kupunan at malaki din ang kanyang naiambag sa kanilang pag-angat sa pangalawang posisyon sa Western Conference standing. Yan ang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball, and as always, thank you for watching.